mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Baha sa SLEX, matinding perwisyo ang dulot sa maraming motorista at pasahero. Flex pa more! Mga driver ng sports car na nagkarara sa Tagaytay, lagot sa LTO. Exclusive ng News 5 Visayas. Batang nagsiselfone sa barberya, hindi pinatawad ng snatcher. Mula naman sa News 5 Mindanao. Lalaking nanalo sa scatter, tinodas ng narinding amain. Mga basketball player ng Mapua napatrobol sa mga kalaban nilang Chinese. Ito na nga. Catherine Bernardo at Mayor ng Lucena spotted sa airport. Magbabakasyon daw together sa Australia. Sa lakas ng ulan, 11 barangay ang binaha sa lungsod. Live mula sa Las Piñas, nasa frontline na balitang yan si Mon Galvez. Mon, nasaan na ngayon ang mga lumikas na residente? Kita naman sa videong ito ang pag-apo ng ilog mula sa Talon Bridge dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Para ma-rescue ang mga natrap na residente sa gitna ng rumargas ang baha, gumamit pa nga ng tali ang mga rescuer. Aabot sa 82 pamilya o mahigit 300 individual ang inilikas at nananatili sa modular tent ng barangay Talon 3. Kabilang dito si Jesseline na naabot na namin pinatutuyo ang mga dokumentong bit-bit mula sa paglikas gaya ng mga birth certificate ng anak. Akala po namin mahina lang, normal lang po na ulan, tapos bigla pong tumaas. Opo, bigla po talagang tumaas siya. Tapos tumalon na po kami sa bintana, sa parting bubong na po. Kasi nakakatakot po ang dagasa po ng ilog. Halos lagpas na po ng tao. Hindi na raw bago dito sa Barangay Talon 3 na mabaha, pero ito raw ang unang beses na umabot ng mahigit 6 na talampakan yung taas ng tubig o higit lampas tao na nga. Sa katunayan, naiwan pa nga yung mga ilang kalat na sumabit dito sa ilang wire sa lugar. Ayon sa Las Piñas City Disaster Risk Reduction and Management Office, isa lamang ang barangay Talon 3 sa 11 barangay na binaha sa lungsod. Tingin nila, sobrang dami ng ulang bumuhos kagabi kaya mabilis tumaas ang tubig. Yung tubig ng Cavite, dumadaan po dito sa Las Piñas yan bago lumabas ng Manila Bay. So yung tubig na bumabagsak kay Cavite at yung tubig na bumabagsak kay Las Piñas, nagsasama, kaya kahit papano parang nagiging catch basin. Namigay naman ng lokal na pamahalaan ng mga relief packs at gamot sa mga apektadong residente. Cheryl Julius, paminsan-minsan pa rin naranasan ng pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Las Piñas. Bagamat humupa na yung baha, hindi pa rin nakakabalik ang mga residente sa kanilang mga bahay, lalo't patuloy pa rin ang ginagawang paglilinis. Hanggang sa ngayon, patuloy na nananawagan ng mga apektadong residente ng mga dagdag na pagkain, inuming tubig at pinansyal na tulong, lalo sa mga nawalan ng gamit matapos anurin na nga ng baha. Cheryl Julius. Maraming salamat, Mon Galvez, live mula sa Las Piñas. Sa pool sa video ang panghahablot ng cellphone sa isang bata sa Cebu City. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas Exclusive. Martes ng gabi sa barbershop na ito sa Barangay Pahina, San Nicolas sa Cebu City. Isang bata ang nagsiselfone. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok sa pagupitan. Palingon-lingon siya, lumapit sa batang nagsiselfone at nang makatsyempo, biglang hinablot ng kawatan ang gadget. Kwento ng tiyahin ng biktima, naiyak na lang sa nangyari ang 6 na taong gulang na bata, saka nagsisigaw. Ang cellphone, sigaw ng bata, ang cellphone. Yung kapatid niya at papa ng bata tumakbo. Tinignan nila pero nakatakas na. Sa tulong ng CCTV, nakuhanan ang mukha ng magnanakaw. Pinaghahanap na siya ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5 Visayas! Goodbye, online sugal. Yan ang sinusulong ngayon ng ilang senador. Meron din silang panawagan sa mga artistang nag-e-endorso ng online gambling. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Ipat ko naman sa malas. Scatter o online sugal ang breakfast ni Rodel na noong 2022 pa ay lulong na. Nakakaasin ako mga 200, mga 300. May time naman po na panalo, may time din po na talo talaga. Pero mas madalas talaga talo.
Nagsusugal kahit walang trabaho. Pati ang kanyang cellphone ibinenta niya para lang may pantaya. Hindi nag-iisa si Rodel. Naubos din sa scatter ang lahat ng ipon ni Dondon sa pag-OFW niya. Napabayaan pati trabaho, kaya balik Pinas siya ngayon. Ang 20,000 pesos naman ng jeepney driver na si Jerry, naging bato pa, kaka-scatter. Lahat sila nagsisisi na ngayon. Kaya naman pabor silang ipagbawal ang online gambling sa Pilipinas. Saktong naghain ng panukala si Senador Mig Zubiri para ipaban ang online sugal. Si Senator JB Ejercito naman naniniwalang mas masahol pa sa Pogo ang online sugal. Dapat daw mas higpitan ang regulasyon. Dapat huwag nang gamitin ang mga e-wallet sa mga online sugal dahil pinadadali nito ang paglalaro. Sang-ayon din si Senator Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang e-wallet sa scatter. Naghain siya ng panukala tungkol dyan. Kontra e-sugal Act naman ang inihain ni Senadora Risa Ontiveros at ng Akbayan Party List. Nakasaad na iban sa online sugal ang mga 21 years old pababa. Dapat din daw magkaroon ng daily, weekly at monthly limit sa pagtaya kapag natatalo. Isa pa sa tinitingnang paglala ng online gambling sa bansa ay dahil sa pag-endorse ng mga artista at influencer. Panawagan ni Senator JB Ejercito, kung pwedeng iwasan, mas maganda. Baka hindi rin naman nila alam, syempre, na magiging ganito yung consequences, no? It may destroy lives of ordinary Filipinos. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. It's official! Pasok sa listahan ng mga pelikulang kalahok sa 51st Metro Manila Film Festival ang Media Quest entry na Manila's Finest na pagbibidahan ni Piolo Pascual. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. New era of the Philippine cinema. Yan ang peg sa 51st Metro Manila Film Festival. At for the third time, nakapasok ulit ang entry ng Media Quest na Signal TV produced, Manila's Finest, starring Piolo Pascual. It tackles the lives of the best and the brightest policemen in Manila around the 70s or late 60s yan eh. And hopefully this inspires everybody to look back at the time na alam mo meron tayo dating mga kapulisan na talagang itatrust natin, 'di ba? Mamahalin natin, talagang nagsisilbi sa publiko. And it is really also to give recognition to those kinds of public servants. More than the recognition at box office hit ng previous entries, Nagumburza at The Kingdom. Mahalaga pa rin para sa M-Quest ang social relevance sa tema. Sana kung meron tayong ilabas na pelikula, may kabuluhan, not just that it will entertain, but it will also inspire, that it will also spark conversations. Bukod sa Manila's Finest, pasok din ang Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre, Reconnect ni Gerald Anderson, at Shake, Rattle and Roll Evil Origins ni na Richard Gutierrez at Ivana Alawi. Sa September 30, malalaman ang next 4 official entries na bubuo sa mga magiging tampok sa MMFF. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, basketball game ng mga estudyanteng Pilipino-Chinese nawi sa suntukan at sibaan. Sa pool sa CCTV, truck ng basura sumalpok sa mga bahay. At Catherine Bernardo at Lucena Mayor Mark Alcala spotted sa airport, parehong papunta ng Australia. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nawi sa suntukan at sipaan ang basketball game ng mga Pilipino at Chinese na estudyante sa Maynila. Ang bugbugan nila napanood pa sa live stream. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa pula, ang mga player ng Mapua University versus sa puti, ang mga player ng Chinese team na Ningbo University. Labanan yan sa Asian University Championship sa Maynila. Pero ang basketball tila naging wrestling at boxing nang dahil sa rebound play na nauwi sa paninipa hanggang sa nagsuntukan na. Ang isa pang Chinese player pahigang sumisipa. Nang magkagulo, agad pinutol ang live stream. Sabi ng isang nakapanood ng laro, umpisa pa lang ay nagkakapisikalan na ang magkalabang koponan. Second quarter pa lang po, mainit na po talaga yung game. May pisikalan na po nang nangyayari. So, nung nag-fourth quarter na po, ay nagkaroon ng foul, ng contact foul. Bagsak yung isang player ng China. So, biglang may sumipa po din. Isang minutong nagkasapakan at sipaan, saka naawat ang mga manlalaro. Ang mga Chinese player nag-walk out. Hindi na po natuloy yung laban. May duguan po kasi sa China. Saan yung tama niya? Sa mukha po dito. Putok po. Dahil dyan, ibinigay ang panalo sa Mapua sa final score na 64-57. Sinisikap pa ng News 5 na makuha ang pahayag ng Mapua Cardinals coach at organizers ng torneo, pero hindi sila sumasagot sa aming text at tawag. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Dead on the spot ang driver ng truck ng basura na sumalpok sa dalawang bahay sa Binangonan, Rizal. Sa video, kitang nagdire-diretso ang truck hanggang sa bumangga sa mga bahay sa tabing kalsada. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng truck. Nadamay din sa disgrasya ang isang nakaparadang tricycle. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. Wala namang nasugatan sa mga residente. Multi-talented kapatid star Dylan Menor is on fire. Bukod sa kanyang signal vertical drama na My Father's Last Wish, busy rin siya sa music video shoot ng kanyang debut single entitled Maghapon. Kahit saan mo gusto ang mahalaga'y nariyan ka, palipasin natin ang maghapon. Ang harana pop single na Maghapon, ang reinvention ng musical debut ni Dylan. Kaya naman si Dylan, karir kung karir sa shoot para sa official music video ng Maghapon. Yan ang aabangan natin soon. Pero bago pa man lumabas yan, pwede nating pakinggan ang Maghapon na available na sa lahat ng streaming platforms. Susunod, asong nakuha ng na-hit and run ginawang content ng isang clout chaser. Babala, sensitibong balita, pang-hold up at pagpatay sa isang TNVS driver narinig pa sa dashcam. May ingalo pa yan, tuluyan nyo na. At lalaking napasigaw ng makajackpot sa scatter, pinatay sa saksak ng narinding amain. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ginawang content ng isang netizen ang pagkamatay ng na-hit and run na aso sa Cebu City. Nagpanggap siya na nakasagasa for the clout. Sa frontline ng balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Panuuring maigi ang video na ito sa bagong bukas na kalsada sa IT Park sa Cebu City. Parang wala namang kakaiba sa unang tingin. Slow mo natin.
Makikita ang itim na aso sa kalsada. Nasagasaan ito ng driver at namatay. Burado na ang video na yan. Pero napanood ito ng fur parent ng 8 taong gulang na asong si Padin. Nung nakita namin ang video, nadurog yung puso namin. Ayon sa fur parent, nagtitinda sila noon sa kalsada nang maaksidente si Padin. Sa kabila niyan, isang netizen ang nag-live sa social media. Inako niya ang pananagasa at nagyabang pa. Ako tong driver. Hala. Siya driver. Gano? At least nami car, kamo. Wa, padakop ko, nauna. Nakarating yan sa Cebu City LGU kaya ipinatawag siya. Kuan anda mo ni doon lang ingon na nga nakapan mo kan ni doon man lang mong pulis di balik mo nagpabaka mong pulis ngitan yung owner. Dito napag-alamang nagsisinungaling ang umano'y nakasagasa. Hindi pala talaga siya at ng clout chase lang. I would like to say apologize sa mga kanang tao nga na-trigger about sa katong sa atong video. Ang totoong nakasagasa, sumuko rin naman. Depensa niya, hindi niya napansin ang aso. Wala po akong intensyon pumatay ng hayop dahil may aso rin po kami. Pinatawan siya ng community service at pinasagot sa pagpapakapon sa mga aso sa paligid ng access road. Pinagkakampanya naman para sa kaligtasan ng mga hayop ang nagpanggap ng netizen. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Ito pa ang isang hindi nyo dapat gayahin for the content. Buwis buhay na huminga sa Riles habang may dumaraan na tren ng isang binatilyo sa India. Nagtatawanan pa ang grupo ng mga lalaking yan. Walang takot na humiga sa Riles ang binatilyo hanggang sa dumaan na ang tren. Ligtas naman ang bata pero hindi sa mga otoridad na nakakapanood ng kanyang video. Ipinatawag ng mga pulis sa mga magulang ng mga binatilyong sangkot sa viral video. Susunod, lalaking napasigaw sa sobrang saya dahil nanalo sa scatter, sinaksak ng amain. Mga naka-sports car na nagkarerahan sa kalsada, lagot sa LTO. At ang balang Ashley Nolviga at Andres Bulak dumaan sa matinding workshop para sa una nilang pelikula. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Panalo sa scatter pero pinatay. Ganyan ang sinapit ng isang lalaking napasigaw ng maka-jackpot sa online sugal. Narindi naman ang kanyang amain kaya siya sinaksak. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Natataranta ang mga residente nang makitang duguan at nakahandusay ang 38 anyos na si Joseph Lalaan sa labas ng isang bahay sa Bukidnon. Binuhat siya saka isinugod sa ospital. Malalim ang saksak na tinamo niya sa dibdib kaya idineklara ring dead on arrival sa ospital si Lalaan. Ang suspect sa krimen ang kanyang amain na si Felix de la Cruz. Base sa inisyal na investigasyon, nag-iinuman ang dalawa habang abala rin sa scatter si Lalaan. Nang manalo sa online gambling, napasigaw si Lalaan. Narindirian si de la Cruz kaya sinaksak niya ang biktima. Pero sa malalimang pagsisiyasat ng mga pulis, napag-alamang matagal na palang may personal na galit ang suspect kay Lalaan. Nadakip naman agad si de la Cruz. Nakuha sa kanya ang kutsilyong pinagsaksak niya. Depensa ng suspect na trigger siya ng pagtripan umano ng biktima. Pero nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Naubos pasensya ko. Pumasok ako sa bahay at nakakita ako ng kutsilyo. Kaya nasaksak ko siya. Naulila ni Lalaan ang kanyang misis at 4 na minor de edad na anak. Tagabayan ko niya. Para sa akong mga anak, mahimo kong maligoon. Kaya, dili
yung kapanood sa kubuhaton na wala na siya. Sakit mangot kaayo, dili na ko madawat yung kamatayon. Nahaharap ang suspect sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Babala po, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Halos 2 buwan nang nawawala ang isang TNVS driver na brutal na pinatay ng mga hold-upper. Na-record pa sa dashcam ang usapan ng mga kawatan habang ginagawa ang karumal-dumal na krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kuha ang dashcam video na ito na mula sa sasakyan ng TNVS driver na si Raymond Cabrera noong May 18. Ayon sa National Bureau of Investigation, base na rin sa audio recording, sa puntong yan ay hindi na si Cabrera ang nagmamaneho kundi ang nang hold up sa kanya. Maririnig din ang usapan ng mga hold-upper hanggang sa aktwal na pagpatay kay Cabrera. Narito ang bahagi ng recording. Fingerprint ko itong isang cellphone niya. Ay, walang password. Walang password. Tinatarget yung puso. Hindi ko makuha. Tuluyan nyo na. Bago niyan, nakita rin sa mga CCTV footage na nakalap ng NBI kung paanong naghintay ang mga sospek sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Maya-maya, dumating ang sasakyan ni Cabrera at sumakay ang 3 sospek na pag-alaman ng otoridad na hindi pala sila ang mismong nag-book sa driver papuntang Molino, Cavite. Tinitingnan po natin ibang anggulo, baka may possibility na suspect din ho yung nag-book na tao at saka yung ibang mga kasama dun sa kung saan iniwan yung sasakyan kasi may getaway vehicle. Nakita rin ang isa sa mga sospek na sandaling bumaba at naglakad papuntang halamanan. Tila may kinuha at itinago sa bulsa ng kanyang jacket. Nakakuha rin ng CCTV ang NBI sa isang establishmento sa Valenzuela City nang matapos na umanong gawin ng mga sospek ang pagpatay kay Cabrera. Ipinarada nilang sasakyan tsaka bumaba. Posibleng natakot daw ang mga sospek kaya inabandona ang sasakyan. Initial is carnapping nga. Pero ang naging problema kasi is nagkaroon ng sakitan sa loob, nagkaroon ng komosyon, nagkagulo, at eventually punong-puno ho ng dugo yung sasakyan. Na-recover ng NBI ang sasakyan ni Cabrera pero hindi pa rin siya nahahanap hanggang ngayon. Patuloy ang investigasyon ng otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagpasiklab ang mga driver ng 6 na sports cars sa Tagaytay City. Nagkarera sila sa isang public road at pinost pa online. Kahit burado na ang video, umabot pa rin yan sa LTO. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ano na? Oh, tara. Let's go! Nagkayaya ang mag-chill ride ang magbabarkadang yan sa Tagaytay City. Vinidyo pa nila ang kanilang gala, flexing ang kanilang mga sports car. Pero ang dapat na chill ride, nauwi sa karera. Ang video na kanilang ipinost, nag-viral at umabot sa Land Transportation Office o LTO. Ngayong araw, naglabas ng show cause order ang LTO para sa may-ari ng 6 na sasakyan. Ayon kay LTO Acting Chief Attorney Greg Pua, ipinagawa ang kalsada para sa mobility ng mga tao at hindi para sa mga pasaway na driver gaya ng mga nasa video. Dagdag pa niya, walang kawala ang mga sangkot sa karera dahil may resibo. Kailangan ngayon magpaliwanag ng mga sangkot kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reklamong reckless driving at being an improper person to operate a motor vehicle. Oras din na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga driver ng mga sports car, agad ipatutupad ang 90-day suspension ng kanilang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Matinding perwisyo sa maraming motorista at pasahero ang baha sa SLEX. May ilang sasakyang pinasok ng tubig habang meron ding mga pasaherong naglakad na lang. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Napilitang tumigil sa kahabaan ng South Luzon Expressway southbound ng mga kotseng ito. Kasagsagan niya ng malakas na ulan kagabi. Hirap silang umusad dahil sa baha. Mga bus lang ang nakakatawid sa taas ng tubig. Malalim din ang baha sa northbound lane ng SLEX Alabang. Hanggang bewang ang baha. Naglilimas naman ang kotse motoristang yan sa bahagi ng SLEX Alabang. 1 oras daw silang stranded sa baha kaya napasukan ng tubig ang kanyang sasakyan. Ang ilang pasahero nakasakay sa bus, naglakad na papuntang tollgate ng Alabang sa southbound lane. Ayon sa pamunuan ng SLEX, nadaraanan na ngayon ng magkabilang lanes na expressway.
Baha rin ang iniwan ng ulan sa barangay Plainview sa Mandaluyong. Napasigaw naman ng isang motoristang binabagtas ang exit habang umuulan nang makakita siya ng kidlat. Pati ang loob ng bahay ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon inulan din. Ang masamang panahon sa Metro Manila ay bunsod ng hanging habagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Wala po tayong bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagyang bumaba ang bagyong Danas o yung dating bagyong Bising, pero yan po ay hindi natin nakikitang pumasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mananatili po yan dyan sa Eastern China at tuluyan ng hihina. Samantalang meron ding binabantayang low pressure area ang Pag-asa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa lying around 1,655 kilometers east northeast ng Basco, Batanes. Ito po ay mababa rin po o hindi po nakikita maging bagyo ng Pag-asa at posibleng malusaw lamang din bukas. Ito po ang ating habagat o southwest monsoon ang nagdadala po ng malawakang pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa habagat, possible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Ilocos Region, La Union at Pangasinan, maging dito sa Benguet, kasama na rin po dyan ang Baguio City. Maulap din ang panahon natin at possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan, maging dito sa ilang bahagi ng Calabarzon, particularly sa Cavite at Batangas. Pwede rin po tayo makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang Western Visayas, maging dito sa isla ng Panay at Negros. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, dito po sa areas ng Bicol Region, natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Pero pagsapit po ng hapon at gabi, possible pa rin po yung tinatawag nating localized o isolated na pag-ulan or thunderstorms. Dito po sa Metro Manila, ang nagpaulan po sa atin kagabi at kaninang tanghali hanggang hapon ay yung tinatawag nating severe thunderstorms o malawakang thunderstorms. Ngayong gabi, mas manipis naman na po yung ating mga kaulapan, so mas magiging matiwasay na po ang pag-uwi natin sa ating mga bahay. Pero bukas, again, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil posible pa rin po yung ating mga afternoon showers o thunderstorms o yung mga pag-ulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. At again, mag-ingat pa rin po tayo kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Ayan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Sa ibang balita naman, may patutsada ang palasyo sa mga banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pamumulitika. Tulad daw ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat aksyon, hindi bakasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. So, sila ang tumigil. Pinweltahan ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Ibinida pa ng Malacanang ang pangunguna ng Pangulo sa pamamahagi kanina ng higit 300 ambulansya sa iba't ibang rehiyon sa Luzon. Habang si VP Sara naman na nasa The Hague, Netherlands ngayon, nagtalaga ng bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Walang iba kundi si Attorney Ruth Castelo, dating Undersecretary ng Department of Trade and Industry. Sa kanyang unang press briefing kanina, may disclaimer agad si Attorney Castelo. I am not an attack dog. so not being an attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. Nagtalaga ng spokesperson si VP Sara sa gitna ng hinaharap niyang impeachment case. Kasabay niyan, lumabas sa SWS survey na 42% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment. Sabi ni VP Sara, dapat lang na ibasura na ito. It's pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin. Ayon naman sa House prosecutors, paanong naging political persecution kung ang bibigat na mga ebidensya laban sa bise? Senado ang tumatayong impeachment court. Ngayon, meron siyang Duterte block.
o ang tinatawag na Duterte 7. Suportado raw nila sa Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, kasama sa Duterte 7, sina Senador Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at magkapatid na Mark at Camille Villar. Konektado ba sa impeachment ang pagsuporta nila kay Escudero? His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun ang nagustuhan namin na liderato. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nag-ingay na naman ang mga marites online tungkol sa dating rumors kina Catherine Bernardo at Lucena Mayor Mark Alcala. Dahil yan sa naglabasang video at litrato ng dalawa sa airport na parehong papunta raw ng Australia. Unang naispatan si Kat. Moments later, napicturean naman ang batang mayor. Bagamat hindi literal na magkasama, naging meet siya ang mga kuhang yan para pag-usapan ulit ang totoong estado ng dalawa. Last year nang magsimulang umugong ang balitang nanliligaw si Mayor Mark kay Catherine. Pero hanggang ngayon ay wala pang confirmation or denial mula sa dalawa. From the small screen to the big screen real quick. Ganyan katindi ang tambalang ash dress ni na Ashtin Olviga at Andres Mulak. Come September, bibida ang ash dress sa kanilang unang pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mark your calendars dahil sooner than expected, mapapanood na sa big screen sa unang pagkakataon ang breakout love team na Ashtin Olviga at Andres Mulak. Level up kung level up ang ash dress sa pagbibidahan nilang minamahal. 100 bulaklak para kay Luna. I wanted to be able to show din what I'm capable din of as an actor. Focus lang ako sa parang kung ano talaga yung nararamdaman ng character. Mas hindi ko pinaplano kung ano yung gagawin. Kung sa isang event ni Ash, natanong siya kung anong klaseng bulaklak si Andres. At ang sabi niya ay red rose dahil it represents respect and love. Ano naman kaya ang sagot dyan ni Andres? Kung bulaklak si Ashtin, ano si Ashtin? White rose siya. Yan, yun nga, yung passion, at yung purity. Yes! Diba? Gumaganon! Ang minamahal ay tungkol sa love story ni na Luna at Raffy. Pagmamahalang Gen Z at Gen Alpha ang atake. Ang vision ko is mapakita sa mga tao na they're more than their hype. Puspusa na ang workshops na Ash at Andres para sa kanilang pelikula na coming soon sa September 24. Siyempre, napapanood pa rin ang Ash dress sa Ang Mutya ng Section E sa TV5 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga showbiz update ngayong Miyerkules. Ako po, si Maui David. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, 1 News, RPTV at sa 105.9 True FM. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.